tamis, matataba, mamantika. Kaya tara, luto tayo. Dalawang bangus yung aking binili. Nagkakahalaga ng 350. Sa 220 ang isang kilo nito. Kung paano nga kayo naglilinis ng isda, ganun lang din naman ang gagawin natin. Kakaliskisan, tatanggalan ng bituka, tatanggalan ng hasang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Well, bago nating followers dyan, maraming salamat din po. Welcome po kayo. Medyo nakachamba tayo ng matatabang bangus. Sa nakikita nyo nga, ayan o, ang kapal ng kanyang mga taba sa tiyan. Sa 220 na per kilo nito, sulit na yung quality ng bangus na nakuha ko. Ang hindi na nga lang natin alam kung masarap ba talaga yung bangus na nabili ko. Baka mamaya, alam nyo naman, may mga nabibili na parang may langhap. Pero inamoy ko naman yung kanyang hasang at wala naman akong naamoy. Mapula naman at wala namang kakaibang amoy, kaya nga tinuloy ko na yung pagbili dito sa mga bangus. Pagkahiwa ko ng mga bangus, hinugasan ko lang, tinanggal ko din pala yung mga dugo niya doon sa mismong tinik, na kung saan ay pinagmumulan ng mga lansa. Tapos na natin i-prepare yung mga bangus, dito naman tayo sa gagamitin nating mga gulay. Isang puso ng saging ito, at ang variety pala nito ay butuan. Ang bunga ng saging na ito ay maraming buto, at higit sa lahat, yung pinakadahon nito, mas gamitin sa mga nagsusuman. Gagamit din ako dito ng mga 12 pirasong okra. Kayo guys, ano bang mga gulay ang ginagamit nyo pagka nagsisigang kayo ng bangus? Baka naman pwedeng pakicomment. Ito namang nakikita ninyo ay sigarilyas. Dahil nga panahon ng sigarilyas ngayon, namunga na yung... So ito lang naman yung gulay natin gagamitin bukod sa mga sibuyas, kamatis at saka sa mga luya. At para nga sa pampaasim natin, meron tayo dito mga bunga ng sampalok. Ilalaga muna natin ito. Hihintayin natin itong lumambot at gagawin natin dito, palalabasin natin yung kanyang pinakaasim o yung katas. Para nga hindi na masama yung kanyang mga buto at saka yung mga balat. Hanguin ko na nga muna dahil nga malambot na yon. Ngayon naman ay bibigyan natin ng daan yung ating malaking talyasi. Dito ko na nga lang isasalang para kitang-kita nyo yung ating presentation. Ngayon naman, inilagay ko na nga sa ating tubig yung mga panangkap natin kagaya ng sibuyas, luya at saka nung mga kamatis na medyo napakaginto ang presyo ngayon. Naputol pala yung ating recording at ito nga, nilagay ko na nga pala yung mga puso ng saging. Inuna kong ilagay yung puso ng saging dahil nga medyo matigas at matagal pakuluan. Ngayon naman, inilalagay ko na nga itong mga bangus. Dahil sa mabilis namang maluto yung bangus, pwede na nating ipangalawa dun sa mga gulay. O kung gusto nyo naman na unahin yung bangus, wala naman problema dyan. Okay lang naman yan. Sa inyo guys, ano ba yung mga pangkaraniwang isda na isinisigang ninyo bago magpasko? Siguro yung mga malalapit sa dagat, yung mga nahuhuli nilang mga sariwang isda, yun ang ginagamit nila. At doon naman sa mga ibang medyo malalayo, siguro bumibili na lang din kayo sa mga supermarket o sa mga palengke. Nung kumulo na nga itong ating pinapakuluan, ayan nga, nilagay na nga natin yung mga gulay na natitira pa, kagaya ng sigarilyas, ng okra, at yung mga sili. At para nga may idea kayo, ganito kalaki yung pinagsasalangan ko. Maaaring makapag-ulam ang 15 katao sa ating niluluto ngayon. Lalo na kung tigi-tigisang gilit lang naman ang iuulam ng bawat miyembro. Bago ko ilagay itong ating sampalok, naglagay ako ng talbos ng kamote. Since wala naman akong kangkong, talbos ng kamote na lang pwede na. Dito pa lang sa tingin niya natin parang ang asim-asim na ng ating niluluto. Pero wag kayong mag-alala, hindi naman sobra sa asim yan. Gawa ng yung sampalok natin, nung matingman ko kanina nung nilaga ko, hindi pala siya ganun kaasim. At parang medyo nakukulangan pa nga ako. Ngayon naman, nilagyan natin ng patis. So, naglagay ako dito ng halos 3 sandok na patis. Dahil sa hindi naman tayo naglagay ng asin dito, yung patis na lang yung ginamit natin pampaalat. Pero dapat, hinay-hinay lang din. Tikman nyo muna kung sosobra na ay okay na. Kaya ito na nga, inaanyahan ko kayong lahat na kumain at pagbigyan nyo akong kumain sa inyong mga harapan. At sana ay nagustuhan nyo yung ating video. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at nanood.